kumusta? Naisip mo na ba, parang isang hardin na puno ng halaman? Oo naman. Yung iba, ang lusog-lusog, 'di ba? Ang lalim ng ugat, tapos handang-handa ng lumago pa, magbigay ng sariling buto. Oo, yung talagang thriving kumbaga. Pero meron din, kahit anong alaga mo, parang ayaw kumapit eh. Laging kailangan ng suporta, hindi makatayo mag-isa. Mhm. Yung parang dependent pa rin. Exactly. Para sa mga, alam mo, mga leaders ng misyon o kaya mga proyekto sa community, hindi lang to basta description eh. Ito yung realidad nila araw-araw. Totoo yan. Ilang simbahan o grupo ba, 'di ba? Ang parang nananatiling nakaasa. Hindi makalago lampas dun sa tulong nung nagsimula. Marami-rami rin siguro. At ilan naman yung handa na. Handa ng tumayo sa sariling paa, maging parang ilaw na nagpaparami pa ng liwanag sa paligid. Yan ang magandang tanong. Ngayon, sisilipin natin ng isang ideya, ang tawag dito mature seed vision. Based ito sa mga material na pinag-aralan natin. Hindi ito tungkol sa laki o dami eh. Hindi nga. Kundi tungkol sa kahandaan, yung pagiging hinog. Handa ka na bang alamin kung ano to at bakit mahalaga to para sa pangmatagalang epekto? Sige, simulan na natin. Sige. Ang pag-uusapan natin ngayon nakafocus talaga sa isang critical na shift. Paano nga ba yung isang sinimulan, simbahan man yan, proyekto, community, paano siya lumalampas sa pagiging dependent lang, yung hindi na lang umaasa dun sa nagtanim o nagsimula? Okay. Titingnan natin kung paano ito nakaugat sa mga prinsipyo ng paglago at bakit napaka-critical na maabot yung tinatawag nating maturity, yung pagiging hinog, para sa pangmatagalang tagumpay at ito yun importante, yung pagpaparami. Sige. So, ano ba talaga itong mature seed vision? Sa pinakapuso nito, Okay. hindi na external. Oo, sa halip, lubos ng niyayakap, pinapangunahan ng mga lokal na miyembro mismo. Sila na talaga. Sila na. Ito yung pagtawid mula sa dependency, pagiging palaasa, patungo sa kakayahang magparami. Multiplication. Multiplication. Yun yung word. Parang yung buto ulit. Hindi lang tumubo, naging halaman, pero nagbunga na. Nagbunga na. At yung bunga niya, may sarili ng kakayahang magpatubo ng bago. Mula usbong lang, naging puno na nagbibigay ng sariling binhi. Tama. At alam mo, hindi ito bagong konsepto eh. Makikita natin yung ugat nito sa maraming talinghaga, sa mga prinsipyo na matagal nang nandyan. Halimbawa, yung kilalang talinghaga ng manghahasik. Diba? Pinapakita doon na hindi lahat ng bining inihagis nagbubunga ng sagana. Oo nga, may natapon sa daan, sa batuhan. Oo, tanging yung nahulog sa matabang lupa, yung inaruga, may malalim na ugat, kumbaga sumisimbolo sa pusong handang tumanggap at magpatuloy, yun lang yung nagbubunga ng maraming beses, kaysa sa itinanim, 30, 60, 100-fold. Wow, exponential. Hindi lang 1:1. Exponential. Ito yung potential ng maturity. Ganon din sa butil ng mastasa. Ang liit sa simula, di ba? Oo, napakaliit. Pero lumalaking puno, nagiging kanlungan. Pinapakita nito na yung mga bagay na may tunay na buhay, dinisenyo talaga para lumago at magparami. O yung levadura. Yung pampaalsa. Oo, konti lang pero unti-unting kumakalat, binabago yung buong masa ng harina. Tahimik pero powerful na pagbabago. Kaya yung maturity, yung pagiging hinog, hindi lang siya magandang idea. Hindi lang option. Hindi lang option, kundi inaasahan. May mga paalala nga sa kasulatan, di ba? Na dapat tayong lumago mula sa pag-inom lang ng gatas patungo sa pagkain ng mas matigas. Kailangan talaga ng pag-unlad. Hindi po din baby forever. At dito papasok yung malaking challenge. Dito nagiging interesting yung usapan. Kasi maraming magagandang nasimulan, mga misyon, proyekto, pero nahuhulog sa tinatawag na plant and provide trap. Yan. Yan yung bitag. Yung bigay lang tayo ng bigay, resources, gabay, pamumuno galing sa labas, akala natin inaalagaan natin. Pero kung hindi natuturuan, hindi nabibigyan ng chance yung mga lokal na humawak ng tunay na responsibilidad, hindi talaga nagmamature yung binhi. Tama ba?
Anong nangyayari? Ang resulta niyan, madalas nakakalungkot talaga. Nakakakita tayo ng mga simbahan na hindi kayang suportahan yung sarili nilang mga gawain. Walang sariling pondo. O kaya mga lokal na leader na parang laging naghihintay ng go signal o direksyon mula sa tagalabas para sa bawat desisyon. Nakatali pa rin. Nakatali pa rin. Mga komunidad na, oo, sumigla nung nandyan yung proyekto. Pero pag alis ng external support, humihina rin. Kasi yung mga pamamaraan pala, hindi talaga akma sa kultura nila, sa konteksto nila. Hindi nag-ugat? Hindi nag-ugat. Nagiging stagnant. Parang naputol yung koneksyon sa sarili nilang lupa. Yung dating buhay na buhay, nagiging parang halaman na nakadepende sa dextrose para lang mabuhay. Grabe yung imahe. Halamang nakadextrose. Parang buhay, pero hindi naman talaga. Hindi malusog. Hindi makatayo sa sarili. At itong dependency na ito, alam mo, salungat talaga sa diwan ng tunay na discipleship, ng paghubog. Kasi ang goal nun, palakasin, patayuin yung iba. Hindi pa natilihing nakaasa. Hindi pa natilihing nakaasa. May mga lessons tayo from history. Halimbawa, nung panahon ng kolonyalismo, may mga misyon na nagtayo ng mga simbahan na naging super dependent sa mga dayuhang misyonero sa pondo nila. Oo, naalala ko yan. Tapos, nung nagbago yung sitwasyon, nawala yung external support, marami sa mga simbahang yun nang hina. Yung iba naglaho pa nga. Kasi yung pundasyon pala nasa labas, hindi nasa loob. Pero teka, may kabaligtaran din, di ba? Yung mga success stories naman. Meron. At ito yung mas nagbibigay ng pag-asa. Tingnan natin yung mga kwento sa mga lugar tulad ng China o Korea. Doon yung matinding pagsubok, yung persecution, at lalo na yung kawalan ng external support. Kawalan pa. O, yung kawalan mismo ang naging catalyst, parang gatong kumbaga, para sa paglago ng mga katutubong simbahan. Sila mismo yung humanap ng paraan para mamahala, para suportahan yung gawain, gamit yung sarili nilang resources. At naging napakabilis ng kanilang pagdami. Wow, so yung kahirapan pa yung nag-push sa kanila. Oo, kasi napilitan silang mas umasa sa Diyos at sa isa't isa. Yung dependency kasi parang pabigat yan eh. Pumipigil sa paglago, sa pagpaparami, samantalang yung pag-catalyze, yung pag-empower, yung pagtitiwala sa lokal na kakayahan kahit mahirap, parang mitya yun na nagsisindi ng apoy para tumayo sila sa sarili at magparami pa. Ito ngayon yung nagdadala sa atin sa parang dilema, no? Balik tayo dun sa hardinero eh. Sige, sobrang sipag niyang alagaan yung isang espesyal na halaman. Galing sa buto, pinalaki niya, pinatibay, hanggang sa namunga na ng sariling buto. Ngayon, anong gagawin niya? Yan ang tanong. Itutuloy ba niyang bantayan, protektahan ng husto yung nag-iisang halaman na to para sure na okay lang siya? O hayaan niyang tangayin ng hangin yung mga buto nito? Ititiwala niyang may tutubo sa ibang lugar para mas dumami pa yung lahi nung halaman. Interesting dilemma. Ito yung tension, di ba? Yung pag-alaga versus yung pagtitiwalang kailangan para sa multiplication. Yung natural na gusto nating i-protect yung pinaghirapan natin versus yung kailangang pakawalan para sa mas malaking ani. Ang ganda niyan kasi yung pagtitiwala, talagang napakahalagang prinsipyo yan pagdating sa mga bagay na espiritual o pangkomunidad. Kita mo sa simpleng paghahasik pa lang, di ba? Oo nga. Kailangan mong bitawan, pakawalan mo yung buto. Hindi mo kontrolado kung saan eksaktong babagsak lahat, pero nagtitiwala kang may tutubo dahil may buhay sa buto at sa pagpapala ng nasa itaas. Trust in the process. Trust in the process. Makikita rin natin to sa pagmementor. Halimbawa, ni Pablo kay Timoteo. Hindi niya inalagaan si Timoteo para lang manatili sa tabi niya forever. Hindi, para maging assistant lang niya habang buhay. Hindi, kundi ipinagkatiwala niya yung mahalagang mensahe para ituro naman ni Timoteo sa iba pang tapat na tao na sila naman magtuturo pa sa iba. Parang chain reaction ng pagpaparami. Parang passing the baton. Hindi lang basta hawak. Passing the baton, eksakto. At syempre, yung Great Commission, di ba? Humayo at gumawa ng mga alagad. Hindi manatili at kontrolin. O nga, humayo. Outward. Outward-focused. Nakatuon sa paglabas, sa pagpaparami. At nangangailangan yan ng malaking pagtitiwala.
Kasi yung sobrang proteksyon, kahit mabuti ang intensyon, madaling maging kontrole na pumipigil sa natural na paglago at pagdami. Nakakasakal. Nakakasakal. Ang tunay na layunin ng pag-alaga ay hindi yung perpetual guardianship, hindi panghabang buhay na pagbabantay, kundi yung paghahanda para sa multiplication. Kailangan ng intentional na pagre-release, pagpapakawala, kahit may risk, kahit may uncertainty. Kahit masakit minsan. Kahit masakit minsan. At kasama niyan, kailangan natin baguhin yung sukatan ng tagumpay. Hindi na ito tungkol sa laki o kontrol natin sa isang proyekto, kundi sa autonomous na paglago, sa kakayahan nitong magparami pa ng kusa. Okay, so nabanggit mo yung dependency, yung trust, yung need for release. Pero paano natin masusukat o makikita in practical terms kung yung halaman o grupo ay handa na? May mga signs ba, palatandaan? Meron. At dito na pumapasok yung tinatawag na 3-Self Principle. Isang framework to parang blueprint na matagal nang ginagamit ng mga mission strategists para i-assess yung maturity ng isang simbahan o grupo. Tatlo to. Tatlo, ano-ano yon? Self-governing, may sariling pamamahala. Self-supporting, may sariling pantustos. At self-propagating, may sariling kakayahang magparami. Isa-isahin natin. Sige, parang tatlong paato para makatayo ng matatag. Ano yung una? Self-governing. Una, self-governing, may sariling pamamahala. Ito yung estado kung saan yung mga major decisions, yung direksyon, yung pamamahala, nasa kamay na ng mga lokal na leader. Hindi na tagalabas? Hindi na tagalabas. Sila yung mas nakakaunawa sa sarili nilang kultura sa konteksto, sa pangangailangan. Nakita natin to kahit sa Old Testament, diba? Exodus 18, si Jethro kay Moises, mag-delegate ka. Oo, para hindi siya ma-burnout. Tama. At para mas matugunan yung needs ng mga tao. O sa Acts 6, pumili ng mga lokal na lingkod, mga diakono, para asikasuhin yung distribution sa community. Practical needs. Oo, sa isang self-governing group, may tunay na ownership yung mga lokal na leader. Sila yung accountable, una sa Diyos, tapos sa komunidad na pinaglilingkuran nila. Hindi sila umaasa sa external leaders for every step. Internalized na yung responsibility. Okay, malinaw yon. Pamamahala mula sa loob. Ano yung pangalawa? Self-supporting. Pangalawa, self-supporting. May sariling pantustos. Ito yung kakayahan ng grupo na tustusan yung kanilang mga pangunahing pangangailangan gamit yung sarili nilang resources, oras, talento, at pati financial gifts na may kasamang tapat na stewardship. Pangangasiwa. At hindi lang pera to tama? Hindi lang pera, mahalagang maintindihan yon. Usapin din ito ng spiritual formation, ng pagtitiwala sa Diyos. Naalala mo yung sinabi ni Pablo sa Thessalonica? Yung tungkol sa pagtatrabaho? Oo. Yung mga may kayang magtrabaho, dapat suportahan ng sarili, hindi maging pabigat. May ganong prinsipyo rin dito. Yung pagiging self-supporting, nakakatulong para maiwasan yung sitwasyon na yung external funding ang nagdidikta ng agenda. He who pays the piper calls the tune? Parang ganun. O mas malala, lumilikha ng dependensya. May kumpletong responsibilidad dito, spiritual, relational, material. Tanda ito na yung mensahe o misyon na internalize na talaga ng mga tao. Kaya na nilang itaguyod. Makes sense. Kung talagang sa kanila na yon, dapat kaya nilang buhayin. At yung pangatlo, ito na yata yung exciting part, self-propagating. Ito nga siguro yung pinakabunga nung dalawang nauna, self-propagating. May sariling kakayahang magparami. Ang isang tunay na mature, hinog na simbahan o grupo, hindi lang siya basta nag-e-exist, hindi lang nagsusurvive. Hindi lang naka-maintain. Hindi lang naka-maintain, natural siyang nagpaparami, active sa paggawa ng mga disipulo, sa paghubog ng mga bagong leader galing sa kanila mismo, at sa pagtatanim ng mga bagong ministries o grupo o simbahan sa ibang lugar. Ito yung Great Commission in action. Exactly. Ito yung direktang pagsunod sa humayo kayo. Kita natin sa Acts, yung unang iglesia, kahit may persecution, patuloy na lumalago, kumakalat. Outward-focused yung mission nila, hindi lang inward-looking.
Hindi lang para sa sarili nila. Oo, ito yung ultimong patunay na yung bini, hindi lang tumubo at namulaklak, nagbunga na talaga. At ngayon, nagkakalat na ng sarili niyang mga buto para sa next generation. At itong tatlong S na to, governing, supporting, propagating, hindi sila pwedeng paghiwalayin. Tama, parang cycle sila. Oo, napakahalaga niyan. Hindi sila checklist na okay na kahit isa lang meron ka. Magkakakonekta sila, nagpapalakas sa isa't isa. Paano? Halimbawa, yung tunay na self-governance, yung sariling pamamahala, yun ang nagbibigay ng empowerment at motivation para sa maayos na stewardship na kailangan sa self-support. Kasi may ownership na sila. Oo, yung self-support naman, yung sariling pantustos, yun ang nagbibigay ng kakayahan, ng resources para makapag-focus sa self-propagation, sa pagpaparami. Kasi hindi na sila namomblema sa basic needs. Tama. At yung matagumpay na self-propagation, yun ang nagpapatunay na effective nga yung kanilang self-governance at self-support. Gumagana yung sistema nila. So parang feedback loop. Parang ganun, lumilikha ito ng isang self-perpetuating ecosystem. Isang buhay na organismo na kayang tumayo, lumago at magparami ng kusa. Hindi na kailangan ng external na makina para umandar. Ngayon, may isa pang malaking hadlang dito na nabanggit na rin natin kanina, yung paternalism. Ano ba to at bakit to sagaba sa maturity? Yung paternalism, sa kontekstong ito yung ugali o pag-iisip, madalas hindi sinasadya galing sa good intention na parang tayo lang lagi yung nakakalam. Yung father knows best attitude. Parang ganun. Yung implicit belief na hindi pa nila kaya, kailangan pa nila tayo, pagdating sa leadership, sa pag-manage ng resources, o kahit sa pag-unawa ng will ni God para sa sarili nilang sitwasyon. Kahit gusto lang tumulong. Kahit gusto lang tumulong, ang epekto, pinipigilan nito yung pag-usbong ng local initiative. Yung kumpiyansa sa sarili, para mong sinasabi, magaling kayo pero hanggang dito lang, kami pa rin sa mga importanteng bagay. At dito na siguro pumapasok yung sinabi mong cultural authenticity, pagiging angkop sa kultura. Eksakto. Kasi madalas, yung paternalism may kasamang cultural imposition. Dinadala natin yung sarili nating paraan ng worship, yung leadership structures natin, yung teaching styles natin, na baka hindi naman talaga natural o akma sa local culture. Nagiging parang foreign import. Oo. Yung bini ng ebanghelyo o ng proyekto, nagmumukhang imported na halaman na kailangan ng special greenhouse at laging alalay from outside para mabuhay. Hindi siya nag-uugat ng malalim sa kanilang lupa. Samantalang yung cultural authenticity. Yung cultural authenticity naman, halimbawa, yung paggamit ng sarili nilang wika sa worship at teaching, paggamit ng local art forms, music, pagtugon sa mga specific issues na sila mismong nakakakita. Ito yung nagpapatibay sa misyon. Nagbibigay ng ownership. Yung pakiramdam na, atin to. Hindi hiram. Hindi hiram. At hindi ito nangangahulugang compromise sa core truths or principles. Tingnan mo si Paul, naging all things to all people para maabot sila. Pero hindi niya binago yung gospel. Flexible sa methods, firm sa message. Tama. Posible at kailangan pa nga na maging tapat sa mensahe habang nakaangkla sa lokal na kultura. Para mangyari to, kailangan talaga ng tunay na pag-empower sa mga lokal na leader. Pagtitiwala sa kakayahan nila under the Spirit's guidance. At yung sadyang pag-release ng authority mula sa mga tagalabas. Okay. Para maging mas konkreto ito para sa iyo na nakikinig, lalo na kung part ka ng isang grupo, simbahan, o sumusuporta ka sa isang proyekto. May mga practical questions ba na pwedeng gamitin para ma-assess kung nasa maturity stage na ba? Hindi para manghusga ha, kundi guide lang. Oo, meron. Ito yung mga tanong na parang salamin para makita kung nasaan na ba tayo at roadmap din para malaman kung saan pa dapat pumunta. Halimbawa, Sige, ano yung ilan? unang-una, nasa kamay ba talaga ng mga lokal na leader yung pangunahing pamamahala at paggawa ng mahalagang desisyon? O kaya ram pa rin i-approve ng tagalabas? Good question. Pangalawa,
Yung mga pangunahing gastusin ba ng gawain, natutustusan na mula sa lokal na resources na nagpapakita ng kanilang stewardship at ownership o heavily dependent pa rin sa external funding? Financial health check. Oo. Pangatlo, aktibo ba yung grupo sa pag-abot sa labas? Sa paggawa ng bagong disipulo? Sa pag-train ng mga susunod na leader galing sa kanila? Sa pagsisimula ng bagong gawain o grupo, multiplication, o nakafocus lang sa pag-maintain ng current state? Yung outward focus. Yung outward focus. Tapos, malinaw ba yung proseso ng decision-making at accountability sa loob mismo ng lokal na komunidad? May sistema ba para sa patuloy na training at discipleship na nagpapalakas sa mga lokal na miyembro at leader? Capacity building. Oo. At last but not least, gaano kaangkop sa lokal na kultura yung mga gawain nila? Yung worship style, yung strategies, o parang kopya lang mula sa ibang lugar, cultural relevance? Ang mga sagot sa tanong na yan, kahit siguro hindi perfect, magbibigay ng idea kung yung grupo ba nasa dependency stage pa, kung saan marami pang external input ang kailangan, o papunta na ba o nasa multiplication stage na. Handa nang tumayo at magpalawak. Tama. Proseso to eh. Hindi switch na inoon mo lang. Pero mahalagang alam natin kung saan tayo patungo. Kung ngayon, ano ang parang take-away natin dito? Itong buong pagtalakay natin sa Mature Seed Vision. Parang imbitasyon ito para sa ating lahat na tingnan natin yung mga misyon, simbahan o anumang community na sinusuportahan natin o kinabibilangan natin na may mas malawak na pananaw. Lampas sa simula. Lampas sa unang pagtatanim o yung initial success. Ang tunay na layunin pala, based sa mga prinsipyong ito, ay yung sadyang pag-cultivate ng maturity, ng kahinugan, yung kakayahang tumayo sa sarili, self-governing, self-supporting. Maging angkop sa sariling kultura. Culturally authentic. At higit sa lahat, may kakayahang magparami, self-propagating. At dahil dito, nagbabago rin yung definition natin ng success. Sa kontekstong ito, ang tunay na tagumpay hindi nasusukat sa kung gaano karami yung directly nating kinokontrol, pinamamahalaan o minimaintain under our direct care. Hindi sa laki ng hawak natin. Hindi. Sa halip, nasusukat ito sa ating kakayahang mag-release, magpakawala, magtiwala sa Diyos at sa mga lokal na lider na siya ang nagtataas at masaksihan yung autonomous, yung kusang paglago at pagdami nung binhing itinanim natin noon. Yung makita mong namumunga na sila on their own. Oo, ito yung tunay na pangmatagalang epekto. Isang bunga na sumasalamin sa disenyo mismo ng kaharian ng Diyos. Isang buhay na nagpaparami pa ng buhay. At bilang panghuling pagninilay para sa iyo, na nakikinig, kung ang pinakalayunin pala natin ay multiplication, pagpaparami, hindi lang maintenance o pagpapanatili. Kung ang sukat ng tagumpay ay hindi ang pananatili sa ating kontrol, kundi ang kakayahang magparami ng kusa. Paano nito maaaring baguhin ang iyong kasalukuyang pakikitungo, ang iyong mga estratehiya, o maging ang mismong definition mo ng tagumpay sa mga bagay na iyong sinisimulan o sinusuportahan ngayon?